Ang kapal na mukha mo ang sabihan ako ng respeto? Pinagtago mo ko sa CR para lang hindi mapalabas. Respeto? Hinayaan mo ko na panoorin ka sa malayo. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Kahit thank you ate man lang, Fabian. Kahit yung ako man lang yung sumama sa'yo na magmarcha habang kinukuha mo yung diploma mo, pero hindi. Dear love, sakripisyo. Ito ang buong puso kong ginawa at ginagawa. Napagtapos ko lang ang aking bunsong kapatid na si Fabian. Ang nanay namin ay yumao na, habang ang ama naman namin ay mas piniling iwan kami at sumama sa iba. Ako nang sumalo ng mga naiwang responsibilidad ng aming mga magulang. Tumigil ako sa pag-aaral upang maunang makapagtapos ang aking kapatid na si Fabian. Sinantabi ko rin munang pakikipagrelasyon dahil sa kagustuhan kong matustusan ang mga pangangailangan ng aking kapatid. Aba, Tina, ang aga mo ata ngayon. Aba't nakaayos na agad ang mga paninda mo, 4:00 pa lang. Natutulog ka man lang ba? Kailangan kong agahan ngayon. Nagbabakasakali ako na marami akong mabenta. Kasi sa wakas, graduation na ni Fabian bukas. Aba nga naman, ang bilis ng panahon no? Akalain mo nga naman yun, no? 4 na taon ko rin siyang iginapang sa kolehiyo. Mabuti na lang at malaking biyaya po itong pagtitinda ko dito sa palengke. Naku, sana nga maaga kang makaubos ngayon, Tina, no? Ano nga ulit ang kurso ng kapatid mo? Bachelor of Science in Accountancy po, Aling Elsie. Aba, ay lahi nyo pala talaga ang magagaling sa numero, ano? O sige na ha, mag-aayos na ako ng paninda ko. Sana maubos mo lahat yan ngayon. Puyat at pagod ang naging puhunan ko sa araw-araw. Minsan ay halos gusto ng sumuko ng aking katawan. Ngunit sa tuwing naiisip ko na gagraduate na sa wakas ang aking kapatid, ay mas nagiging porsigido kung mas magsumikap pa. Gaano man ito kahirap. Oo, lahat ay kaya kong gawin. Mairaos ko lang ang pag-aaral ng aking mahal na kapatid. Naku, Tina, abay mag-aalas 6 na. Hindi ka pa rin ba uuwi? Aling Elsie, ano ba ako makakauwi nito? Ni wala pa sa kalahati itong nabenta ko ngayong araw. Oh, heto. Papahiramin na kita ng pamasahe at pang-blowout mo sa kapatid mo. Hayaan mo na kahit kailan mo bayaran yan, ha? Ayos lang. Naku, Aling Elsie, ang laking halaga po nito. Ano ka ba? Sige na, umuwi ka na. Pakisabi na rin kay Fabian na. Congrats, ha? Maraming salamat po, Aling Elsie. Sa wakas, dumating na ang araw ng graduation ni Fabian. Mahigit sa 4 na taon na pagtitinda sa palengke at pangungutang sa kung sino-sino. Hindi ako makapaniwalang sa wakas. Makikita ko na ang aking kapatid na nakasuot ng toga. Excited na akong makapunta ng graduation ni Bunso. Salamat sa Diyos at sa wakas, nagbunga na ang pagsasakripisyo ko. Ate! Bunso! Ate! Nakapasa ako sa scholarship sa Maynila! Maraming salamat sa Diyos! Talaga, Fabian? Oo, ate. Grabe, akalain mo yun? Natanggap ako! Naku, malaking biyaya to sa atin. Tama. Ang dorm, pambaon at mga gastusin mo na lang ang poproblemahin natin. Ate, maraming salamat ha. Grabe yung sakripisyo mo sa akin. Magmula nang maulila tayo, ikaw na ang tumayo kong magulang. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang naging ate ko at kung papipiliin ako, ikaw at ikaw lang ang paulit-ulit kong pipiliin na ate ko. Ikaw ha? Siguro gusto mo mag-celebrate, ano? Ate naman, naglalambing lang. Alam mo na, doon na ako titira sa Maynila kaya hindi na kita gaanong matutulungan sa palengke. Okay lang yun. Naiintindihan ko, saka mas mag-focus ka sa pag-aaral mo dahil hindi ka pwedeng bumagsak. Oo naman ate. At ipinapangako ko sa'yo, nag-graduate ako at pagkatapos ko sa kolehiyo, tutulungan kita makabalik sa pag-aaral. Talaga, Bunso? Oo naman. Naku,
Saka na natin isipin yan, ha? Ate, Basta sa ngayon, dun tayo sa makakatapos ka. Balang araw, may future CPA na sa pamilya natin. thank you ate sa tiwala mo. At promise ko sa'yo, magtatapos ako. Manong, saan po dito yung CCP complex? Ayan, nakita mo ba yung malaking building na yung sa harap? Tumawid ka lang doon sa may pedestrian lane. Ah, sige, salamat po. Suot nga ang damit kong binili ko sa ukay at mumunting regalo para sa aking kapatid. Ay halos tumalon ako sa tuwa habang nilalakad kong kalsada patungo sa CCP complex. Habang papalapit ay tila mas nagiging excited ako. Dahil ilang buwan ko rin hindi nakita ang kapatid ko. Excited na akong makita siya at mayakap. Si Bunso naman, ayaw sagutin yung tawag ko. Mai-text nga na nandito na ako. Teka nga, butit dala ko tong invitation. Naku, asa na ba yun? Yes po. Ano pong apelyido? Cruz po. Ate po ako ni Fabian Cruz. Cruz. Doon po kayo sa kanan. At hanapin niyo lang po yung pangalan ng graduate sa nakadikit po yung name sa upuan. Salamat po. Naku, grabe naman ang suot ng mga tao dito. Buti na lang ay mura kong nabili tong damit ko sa ukay. Ate? Fabian! Bunso! Ano ka ba? Kanina pa kita tinatawagan. Ate, akala ko hindi ka makakapunta. Ha? Ano ka ba? Wala akong sinabing ganoon. Sino siya? Si Clara ate, girlfriend ko. Ate, kasi sorry, akala ko hindi ka napupunta. Anong hindi? Bakit naman ako hindi pupunta? Saka ano? Girlfriend? Kailan ka pa nagkaroon ng girlfriend? Hi, I'm Clara. What's your name? Tina, ate ako ni Fabian. Hindi ka man lang niya pinakilala sa akin. Usapan kasi namin is kapag dumalaw kami sa province, doon niya ako i-introduce sa'yo. Ganun ba? Clara, wait lang ha. Sure. Ate, balik ka nga dito. Oh, bakit? Ate, pwedeng favor? Ano yun, Bunso? Kasi isa lang yung visitor seat eh. Akala ko talaga hindi ka makakapunta. Pwede bang ibigay mo kay Clara yung upuan mo? I'm sorry kung... Ano? Usapan natin, ako yung uupo dito. O paano? Saan ako pupwesto? Hindi man lang ba niya maintindihan na ako yung ate mo? Ate, sorry talaga. Ganito na lang. Sa CR ka na lang magstay. Saglit lang naman itong graduation. Calling all the graduates. Please fall in line. Sige na ate, naalis na ako. Teka, Fabian! Saan ako? Sige na ate, magtago ka na. Ha? See you later. Bunso! Masaya akong makita ang aking kapatid. Ngunit bakit tila iba ang nagiging pakikisama ni Fabian? Ilang minuto ang lumipas at umasa akong babalikan ako ng aking kapatid. Hanggang sa marinig ko na lang na tuluyan ang nagsimula ang programa. Nanatili ako sa kinatatayuan ko hanggang sa unti-unti na akong binalot ng kalungkutan dahil... And now, BS Accountancy Batch 2023. Naku, tatawagin na si Fabian. Pupuntahan ko nga lang siya. Ay, sa wakas, aakyat na kami ng kapatid ko. Cruz Fabian, summa cum laude. Ano? Bakit si Clara yung umakyat? Ha? Bakit naman ganito? Bunso, ang layo ng biyahe ko tapos... Ma'am, ayos lang po ba kayo? Oo. Tears of joy. Kapatid ko yung nasa stage. Talaga po? Summa cum laude yung kapatid nyo? For sure po, proud na proud kayo. Opo. May we call on our summa cum laude for his speech, Mr. Fabian Cruz. Hindi niya rin sinabi sa akin na summa cum laude siya. Siguro sa sobrang saya ko lang na nakagraduate siya, ay hindi ko na napansin na siya palang pinakamataas ang marka. Para akong outsider na pabalik-balik sa banyo para lang hindi mapalabas dahil gusto kong marinig ang speech niya. Iniisip ko na baka nagkaroon lang kami ng misunderstanding. Pero baka naman sa speech niya, dun siya babawi sa akin. Yun naman siguro ang mahalaga.
Hello? Kinakabahan ako. Congratulations again sa ating graduates. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ako ang nagkamit ng karangalan na ito. Ang gusto ko lang talaga makatapos. Kahit ilang beses ako mapuyat, basta kapalit nito, yung makapasa at mapanatili ko ang scholarship ko. Sa mga kaklase ko, mas naging posible ito dahil nagtutulungan tayo. Masaya ako na lahat tayo sabay-sabay na nakapagmarcha ngayon. Maraming salamat sa Diyos sa karunungan at kalakasan na ipinagkaloob niya sa atin. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako Diyos ko, ito na yun. Teka, i-record ko nga to at maipanood kay Aling Elsie. sa kaisa-isang babae sa buhay ko na walang sawang sumuporta, gumabay, hindi nagdadalawang isip na tulungan ako kahit anong oras o araw. Bunso, Hindi ko ito makakaya kung wala ka. Proud na proud ako sa'yo. mas proud ako sa'yo. Gusto ko sana natawagin siya dito sa harap kasi sa panahon ng paghihirap ko at kailangan ko ng kasama, nandyan siya at ang babaeng yon ay walang iba kung hindi ikaw. Clara, ang girlfriend ko. Mahal na mahal kita. Ano? Tama ba itong narinig ko? Bakit hindi ako? Katunayan po niyan, binibigyan niya ako ng baon at laging nilulutuan ng pagkain. Mas gumaan ang buhay kolehiyo ko dahil sa kanya. Fabian, hindi ko maintindihan ang kalungkutang pumalot sa akin ng mga oras na yon. Nadurog ang puso ko nang marinig na hindi ako bahagi ng tagumpay ng aking bunsong kapatid. Lahat ng sakripisyo, pagod at puyat para lang masuportahan siya ay tila sinampal ako at wala nang masasakit pa doon. Umuwi ako ng luhaan at puno ng kalungkutan. Tina, tahan na. Grabe, Aling Elsie. Napahiya po ako. Para akong tanga doon. Pabalik-balik sa banyo para lang hindi mapalabas. Biruin niyo, yung nakaupo, yung girlfriend niya. Ay, walang respeto yung kapatid mo sa'yo, no? Di ba bago lang naman yung nobya niya kamo? Ni hindi nga rin po binanggit yung pangalan ko. Para akong bula doon. Umuwi na nga ako ni hindi man lang niya ako hinanap. Grabe naman. Ay, nako. Kapag umuwi ang kapatid mo, mag-usap kayo. Pag-usapan nyo yan. Lumipas sa mga araw. Ngunit nanatiling mabigat pa rin ang aking pakiramdam. Hindi ko alam kung galit ba ito o lungkot. Basta ang alam ko, lubos akong nasaktan ng pinakamamahal kong kapatid. Sandali! Naku, sino na naman ba to? Dami-dami ko pang labad. Surprise! Hi, ate! Oh, himala. May bala ka pa palang umuwi. Ate naman, nagtatampo ka pa rin ba? Hindi mo pa rin sinasagot mga text at tawag ko sa'yo. Sorry na. Promise, natense lang ako nung araw na yun. Nawala talaga sa isip ko na pasalamatan ka. Grabe. Wala ba talaga ako sa isip mo? O hindi mo lang talaga ako balak na isama sa graduation speech mo? Kahit nga sa pagmarcha mo, mas pinili mo yung mamasang na yun. Ate, respeto naman kay Clara. Girlfriend ko yun eh. Girlfriend, kung makapagpasalamat ka naman para namang siyang nagpaaral sa'yo mula noon. Nasaan ako, Fabian? Bakit biglang ako yung nawala? Ate, Ang kapal na mukha mo ang sabihan ako ng respeto? Pinagtago mo ko sa CR para lang hindi mapalabas? Respeto? Hinayaan mo ko na panoorin ka sa malayo. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Kahit thank you ate man lang, Fabian. Kahit yung ako man lang yung sumama sa'yo na magmarcha habang kinukuha mo yung diploma mo, pero hindi. Hinayaan mo ko na mapahiya, na masaktan. ate, I'm really sorry.
Nang nagkaroon lang ako ng mabigat na problema, si Clara yung nandyan. Yung mga panahon na wala ka gaanong kinikita sa palengke. Ayaw ko lang naman din na mag-alala ka pa sa akin. Kaya hindi kita inabala masyado. Alam mo na gagawin ko lahat para sa'yo. Ibig sabihin, yung minsan na hindi mo paghingi ng tulong sa akin, mas nawala na yung karapatan ko na ako dapat yung nagmarcha kasama mo? Sobrang daming naitulong sa akin ni Clara. Ako wala? Sa akin hindi sapat? Ganun ba? Kulang? Ate, hindi ko maipaliwanag lahat pero sana patawarin mo ko. Yun lang naman yung gusto ko. Yung proud ka sa akin. Yung magpasalamat ka. Ang hirap ba nun? Ate, nandito ako para humingi ng sorry. At para magpasalamat sa iyo ng personal. Hindi ko dapat ginawa yon. Hindi dapat kita kinalimutan. Pero grabe yung Ate, alam kong hindi madali. Pero babawi ako sa'yo. Pangako. Ate, patawarin mo ko. Dear love, sa araw na inaasam kong makita siyang nakatoga, hindi ko akalain na yun pala ang araw na ako'y magiging estranghero sa tagumpay niya. Hindi ko makalimutan ang sakit na aking naramdaman habang pinapanood ko siya sa malayo. Yung pakiramdam na parang kang hindi bahagi ng kwento. Kahit ikaw mismo palaging nandyan para umalalay at tumulong. Hindi ako humingi ng kahit ano. Ang gusto ko lang marinig, yung isang salamat lang sana. Isang pagtanaw. Hindi na nga akong pinili niyang magmarcha. Ang sakit pa na hindi niya ako inalala. Wala akong pangalan. Wala siyang kwentong ibinahagi tungkol sa akin. Bakit sa lahat ng sakripisyong ginawa ko, nabaliwala lang lahat? Ako ba ang mali? Dahil inisip kong may lugar ako sa tagumpay niyang pinaghirapan ko ring abutin. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. At yan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Wednesday. Kwento ni Fabian na bunsong kapatid ni Tina. Si Tina naman ang breadwinner. So, wala na silang pamilya. Ano yun? Anong nangyari? Charot. Hindi, wala na silang mga magulang. So, basically, ang bumubuhay na lang sa isa't isa is yung sila, diba? Yung si Tina na panganay and of course si Fabian na bunso na etong si Tina ay nagbigay daan para sa kanyang bunsong kapatid para makapagtapos, 'di ba? Ng pag-aaral sa Maynila, 'di ba? At good thing is that naging scholar itong si Fabian and malaking tulong naman talaga kapag nagiging scholar ka, 'di ba? So ang poproblemahin mo na lang diyan yung daily needs mo, baon mo at kung ang mga projects na kailangan ninyo, 'di ba? So basically, habang ito namang si Tina ay talagang nagpupursige, nagtitinda sa palengke para mataguyod din ang kanyang kapatid, 'di ba? And she is so very much excited nung yung malapit na or alam mo yun, gagraduate na ang kanyang kapatid dahil parang ang sarap kaya sa feeling no na nakatulong ka sa kapatid mo at tapos noon parang
parang you are part of his achievement in life, hindi ba? Pero heto na nga ang nangyari. Tawang demonyo. Sorry. Hindi ba? Ito na yung ang nangyari, araw na ng graduation ni Fabian. Hindi ba? So, grabe naman itong si Fabian, hindi man lang binigyan ng invitation at talagang walang pag-message talaga sa atin niya na kung makakadalo o hindi. Hindi ba? Sarap mo talagang tampalin. Sarap lang. Hindi. Pero, yun na nga, no? So, pumunta itong ate niya, si Tina, sa graduation dyan sa CCP Complex. Ako, malapit lang pala dyan sa Love Radio Manila, diba, no? So, after nun, ando doon na siya. At nagkita sila ng kapatid niya. Abay, nakakaloka naman talaga. Oo, wala talagang seat itong ate niya. Instead, ang girlfriend niya ang merong seat. Oh, 'di ba? Alam mo, feeling ko nabanggit sa huli, mukhang thunderline na yung girlfriend. Mas matanda pa sa kanya. Malamang nagtatrabaho na yun. Kaya natulungan ng bongga. Well, anyway, so ang sakit na nun. Hindi ba sa simula pa lang na yung reserve seat na dapat para sa, alam mo yun, sa kapatid or whatsoever na nagpaaral sa'yo, pero sa girlfriend niya, hindi ba? And then, sige, tinanggap na. And then right after that, nung graduate, nung umakyat na, syempre summa cum laude. Dahil summa cum laude siya, nagkaroon siya ng speech. Syempre, pag may speech, ibig sabihin, nagmamadali na naman ako. Kasi malapit na naman ako maputulan ako. Well, anyway, so gano'n na nga, no? Hindi na isama yung pangalan sa pagpapasalamat kung bakit nga ba siya nakagraduate, kung bakit niya nakuha yung ganyang tagumpay. Walang Nako talaga. Di umuwing luhaan, diba? Hay nako, alam mo, sa lahat ng mga bagay-bagay na tinutulong sa atin, mapapamilya man yan, kailangan nating magpasalamat at ituloy natin ang ating kwentuhan sa Facebook page. Ayun na nga, inaabot na naman tayo ng tawag dito ng oras. Hindi. Well, anyway, so ituloy natin, no? So basically, nung narinig niya na yung speech, very excited talagang itong si Tinay na mapakinggan. At ikaw din, excited ka din naman na marinig yung mga ganun bagay. Kahit na pasasalamat lang, man lang, recognition na yun para sa'yo. Yung na mapasalamatan ka. Yung pagpagod mo sa araw-araw, may kapalit, hindi ba? Ang sarap kasi sa feeling nun. Kahit yun na lang eh. Pero hindi nagawa ito ni Fabian. Instead, napasalamatan niya naman yung girlfriend. Pero, hindi din naman ako mag-aano dahil kung may naitulong din naman itong girlfriend sa kanya, part ng pasasalamat niya rin naman talaga yon. Pero, overall, ang part na pasasalamat mo, dapat mapasalamatan mo man lang yung nagpaaral sa iyo, 'di ba? Yung kapatid mo or magulang mo man 'yan, 'di ba? Dahil sila talaga yung nagbigay ng mga pangangailangan mo habang ikaw ay nag-aaral, 'di ba? So, ganun. So basically, huwag tayong makalimot na magpasalamat sa mga taong tumutulong sa atin, 'di ba? Hindi naman yan na tumulong dahil obligasyon nila yan, dahil mahal ka nila, 'di ba? Dahil gusto kanilang maging successful someday at makita nila yung maging maganda yung buhay mo, 'di ba? And yun lang satisfied na tayo. Right after that, napasalamatan ka, masasatisfied na tayo, 'di ba? Kahit ako na kahit na simple may mag-thank you sa akin, parang hanggang nasa pakiramdam nun malaking bagay na yun Bonus na lang kapag talagang alam mo yun, trinit ka ng nila, 'di ba? Bonus na 'yun talaga ng bonggang-bongga. At syempre kapag nakakaluwag-luwag ka na, pwede ka bilang ikaw na tinulungan, bukod sa pagpapa-thank you, kailangan din
alam mo yun, kung may sobra ka naman at nagtatrabaho ka naman, hindi naman payback time iyon. Pero a simple way or a gesture, 'di ba, na sila naman yung i-treat mo at yun na yung way mo ng pasasalamat sa kanila. 'Di ba? Ganun yun. So, tulad ko talaga, oo. Hindi nga sabi nga nila, 'di ba? Kailangan marunong ka rin tumingin sa pinanggalingan mo. Ibig sabihin lang nun, magkaroon ka ng respeto at pasasalamat sa mga taong naging daan para sa iyong tagumpay. Hindi ba? Hindi parang na-deadma ka na lang, na parang wala lang yun sa'yo. Hindi ba? Apakayabang mo naman pala, Charot. Nakakalor ka talaga yung mga ganong eksena. But then again, ang moral dito is kailangan lagi tayong magpapasalamat sa lahat ng mga bagay-bagay sa araw-araw, sa mga magulang natin na nagbibigay or sa mga kapatid natin na nagbibigay ng pagmamahal sa atin. At sa mga silent supporter, yun yung mga importante din dyan Yung pasasalamat. A simple thank you would be a great and perfect gesture na para sa mga taong tumulong sa'yo. Diba? Huwag mo silang kalilimutan. Dahil wala ka naman dyan sa posisyon mo kung hindi dahil sa kanila, diba? Ganon yun. Kaloka talaga. Well, anyway, sana meron po kayong natutunan sa ating kwento ng Dear Love. Alam nyo, yung kwento ng Dear Love, ayan ay kwento ng buhay-buhay ng mga normal na Pilipino at talagang nangyayari sa bawat araw-araw. Hindi ba? Lahat tayo may kwento, anggulo ng buhay. Hindi ba? At lahat yun, sa bawat kwentong yun, meron tayong natututunan. Kung wala kang natututunan, ibig sabihin lang yan, bobo ka. Charot. Chareng lang. Hindi. Yun. So, ganun yun. Again, every life, every day has a lesson. Tulad ng ating kwento ng Dear Love. And maraming salamat sa inyong palagi ang pagtutok sa 98.3 Love Radio Palawan, and of course sa ating Facebook page Love Radio Palawan, and also naka-live na rin yan sa aking Facebook page na Mama Morena. So, ayun, everyday po yan na pakatutukan nyo yung mga kwento ng Dear Love natin na talaga namang ma-inspired with full of all emotions. Diba? So, ganun lang, kabisyo. So, maraming salamat sa inyong kabisyo. Hanggang sa muli. Bukas, magkita-kita tayo sa panibagong storya ng Dear Love. Muli, ako ang nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Hanggang alas 12 pa tayo sa radyo, ha? At syempre, nagkaroon na lang tayo ng overview sa radyo kanina. Kaya mamaya naman, harot advice na ang ating ibabahagi sa kwento ng Dear Love. O siya, goodbye, kabisyo! Maraming salamat!